Hi Virgo! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your December kapalaran para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs, general love reading, although maaaring may mensahe din sa career nyo. So, kamusta kayo guys? Comment present mga Virgo para alam ko nanonood kayo. So, pasensya na guys, may konting ingay sa background kasi may construction po dito sa building namin. So, anyway. Ready ko lang yung mga cards nyo. Kumusta kayo? Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong mag-avail ng private reading services ko. Ayan. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. So, tingnan natin kung kakayanin natin yung ingay, guys. Ha? Humihinto ako kasi pinapakiramdaman ko eh. Anyway. So, tuloy natin guys. Kuha ko lang kayo ng oracle messages. Anong energies ang connected kay Virgo sa love life niya ngayon? Dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them a reality. Oh, nice. May mga pangarap kayo ng person mo. Past lives, you reunite our loved ones over and over again through many different lives. Totoo talaga yan. Yung mga taong nasa paligid natin ngayon, sila din yung mga kasama natin sa past life natin. So, mukhang reunited ka ngayon sa soulmate mo. Cherish. Cherish your relationship. Okay? Ang ganda naman ito. Parang alagang-alaga mo yung relationship mo ngayon. And nag-grow naman at talagang ini-enjoy mo, Virgo. Okay, so yeah, I was saying nga pala, naputol kasi umingay bigla dito. Ang lakas talaga ng ingay eh. So, I was saying na kung kailangan nyo po ng private reading, pwede nyo ko i-chat sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact number ko, pati na yung mga links sa social media account ko. And for crystals, marami at iba-iba. You can also check my Instagram para makapili kayo kung anong crystals ang gusto nyo. Ngayon, ang suot ko is lavender rose quartz and Madeira citrine with gold, 18K gold piyaw. And then I have pyrite, aquamarine and turquoise sa kabilang side. And ito naman is black obsidian, jade, spinel with Herkimer diamond. Okay. So, tuloy natin guys, yung reading mo, Virgo. Overall energy is King of Wands. Ang lakas mo ngayon, very confident ka sa sarili mo, at ang dami mong nalalampasan na challenges. Hindi ka sumusuko, talagang lumalaban ka. Very motivated. At I can also sense na maraming naa-attract sa'yo ngayon. Good and bad. Okay, yan yung narinig ko eh. Good and bad persons na-attract sa'yo ngayon. So, ang focus mo is the fool taking the leap of faith or taking a risk. What crosses you is the lovers. Yung risk na ginagawa mo ngayon, may kasamang desisyon yan eh. So, I feel like you're dealing with someone na sobrang attracted ka sa taong yan. At sinasabi mo kay universe na gusto ko talaga tong taong to, ikaw na bahala sa akin kung tama ba tong ginagawa ko. Kasi hindi maalis yung takot sa part mo eh. Kita mo yung lovers na kaganon. So, ibig sabihin, nagdesisyon ka na pero andun yung takot talaga. And gagawin mo pa rin ang gusto mo eh kahit na merong fear, merong takot. So, sa nakita ko malalim tong connection nyo guys kasi andito yung lovers card. Like I mentioned kanina, merong past person or past life person or soulmate na ka-deal mo ngayon. And may feeling ka din sa sarili mo na parang nagmumukha kang tanga kasi todo bigay ka sa love life mo, pero gagawin mo pa rin naman kahit natatakot ka. What lies below is Knight of Wands. Oh my gosh, parang talagang pinag-aaralan mo yung sitwasyon. Sa ngayon, bigay na bigay ka eh. Nasabi ko na yung kanina na talagang effort ka kasi nga merong attraction at inoobserbahan mo lang din naman yung person mo. Sa nakita mo kasi ngayon, gusto ka rin niya, kaya binibigay mo din yung sarili mo sa taong yan. What lies above you? King of Swords. Parang nakakita ko dito, confident ka talaga sa sarili mo at talagang pinag-aaralan mo. Mukhang marami ka na ding natutunan sa connection na yan sa taong ka-deal mo.
Very smart ka dito. Kita mo may hawak siyang libro. Alam mo kung ano yung totoo at paninindigan mo yon. Ayan, hawak na yung sword, nakaturo dun sa libro. Oh. Nakita ko dito, by the book ka eh. Kumbaga, meron talagang proseso ang lahat ng bagay. And sinusunod mo yon. Merong sistema. Yun. Nag-a-adjust ka rin. Kita mo yung pusa. Very pure ng intentions mo. Kaya nafe-feel ko naman na nabibless ka din kasi very pure din ang puso mo. What lies behind is Four of Swords. So, dati, sinara mo yung sarili mo sa taong yan. Pero ngayon, ito na talagang nagbukas na at nagre-risk ka na talaga. Nafe-feel mo yung freedom and happiness ngayon. Kasi pinili mong magmahal. So, I don't know, baka iksian natin yung reading, guys. Kasi may iba pa akong schedule and ang ingay talaga ngayon. Pero, tuloy ko muna ha. Para lang matapos tong reading na to. And pwede naman ako anytime, pwede naman ako mag-record ulit ng reading naman eh. So anyway, yung nasa near future na card is Eight of Swords. Alam mo yung nakita ko dito, kahit na natatakot ka at nag-enjoy ka at pinupursue mo yung relasyon na yan or yung connection na yan, pero iniisip mo din na sa future, mag-a-adjust ka, depende sa kung ano din yung ipapakita sa'yo ng taong yan. Lumalakas ang loob mo ngayon sa totoo lang. You have Two of Cups. Oh, commitment, agreement, mutual agreement. Pwede din tong wedding. Matindi yung love dito, guys. Again, soulmate mo tong taong to. Kaya, yung feeling mo parang na-heal ka dahil sa taong yan or nabigyan ka niya ng healing ng bagong simula. Kita mo yung sun sa background. Sobrang maliwanag. And newman po tayo ngayon as of the recording of this video. Kaya nafe-feel mo din yung bagong simula para sa'yo. Bagong journey at adventure. Okay. Yung person mo naman, Knight of Pentacles. Bakit lumabas dito matagal or mabagal yung movement niya or malayo siya sa'yo? So, posible dahil sa circumstances sa trabaho niya or sa career or baka LDR. Ayan, may nakita kong institution, baka school. Malayo yung school. Parang school to eh. Kung hindi man school yung malayo, baka bahay. Ayan, magkakalayo kayo ng bahay. And very practical din yung energy ng person mo. Ang dami niyang tools. So, ibig sabihin, busy siya. Inaayos niya yung buhay niya, yung sarili niya. May pusa dito, oh. So, na-feel ko din dito, nag-a-adjust naman siya. Kaso lang, mabagal yung movement. Pero ang kagandahan dito kasi, na-feel ko sa kanya na sobrang committed itong taong to. Kita mo, hawak niya yung isang pentacle, diba? Na sinasabi niya, kapit lang Virgo kasi andito lang ako. So, na-feel ko din dito na nagkakasundo naman kayo kasi earth energy to eh. So, Virgo is earth sign kasi. So, practical ka, ganun din itong person mo. Kaya, iniintindi mo siya kahit na parang feeling mo ang bagal naman ng movement nito. Pero at the same time, willing ka namang mag-risk at decision mo talaga na alagaan at panindigan yung connection na yan. So, mutual energy is the Judgment card. Matagal na pala din nanliligaw sa'yo yan or matagal na kayong magkakilala kasi parang dumating ngayon sa point na okay, pwede na tayong lumevel up kasi kilala naman na kita, kilala mo na din ako. Ang ganda, may butterfly ulit and sobrang makulay. So, kita mo yung bundok, oh. Merong bundok dito. Achievement to, guys. Itong Judgment card. So, kasabay ng achievement ninyo, nagdesisyon ka rin na ipagpatuloy yung relasyon nyo. So, ang outcome is the Devil card, which is, alam mo saan nakita ko dito, nasa loob yung tension. So, kita mo yung volcano, umuusok. Merong heaviness. Okay, kung ano man tong heaviness na to, possible na temptation or bad habits. And kita mo yung sapatos niya worn out now. So, nakita ko dito, masyadong overworked or hardworking masyado. Kaya isa din yan siguro na parang nagkukos ng stress sa'yo, pero itong person mo, for some reason, tinatanggal niya yung stress mo eh. Oh, very nice. Overworked ka na, Virgo.
Not that it's a bad thing. Parang sinasabi lang dito na hinihil niya yung feeling mo na pagod ka. Okay, feeling mo kasi ang dami mong kailangan ayusin sa buhay mo. Kaya syempre natural lang na makaramdam ng pagod. So, mag-clarify tayo, guys. Ace of Wands, Five of Cups, Five of Swords. So, merong bagong simula dito, pero bakit emotional ka at napipressure ka din at the same time? Alam mo yung kahit gusto mo yung ginagawa mo, pero tinatanong mo din yung sarili mo kung kaya mo ba to, malalampasan mo ba to, kasi pakiramdam mo talo ka. So, may nakita kong hesitant ka na ipagpatuloy yung ginagawa mo. Pero, sa totoo lang, Virgo, minsan dumadaan lang yung pakiramdam na ganun I-remind mo lang ulit yung sarili mo na huwag masyadong mag-alala. Ang mahalaga naman is umuusad yung connection nyo dito. Kasi ito ka, kita mo tuwang-tuwa yung person dito, 'di ba? Masaya ka, pero at the same time nafe-feel mo na tama ba 'tong ginagawa ko? Bakit parang feeling ko nahihirapan ako or talo ako? So, yung iba may na-feel akong ma-pride. Kaya ganon. Okay. Pero may dahilan din yan yung pagiging ma-pride mo. I-check mo lang din sa person mo. And also, I feel like kulang din sa communication somehow kasi may mga bagay talaga na gusto mo, ikaw na lang yung nakakaalam, ayaw mo nang pag-usapan. Okay, tingnan natin tong cards na to. At yung nasa bottom of the deck is the Death card. Okay, this symbolizes transformation. Pero mukhang magandang pupuntahan ng transformation na to kasi may Six of Wands, which is victory and success. Parang merong public recognition So, biglaan, Knight of Swords. Okay, tingnan muna natin to. Ace of Pentacles, Seven of Wands, Queen of Cups. Wow! Super in love. Alam mo, Virgo, may bagong simula sa'yo Pero natatakot ka na baka mali yung pinagagawa mo sa buhay mo, sa sarili mo, sa love life mo. Parang sinasabi mo sa mga tao sa paligid mo na walang masama sa ginagawa ko. Nagiging defensive ka. And nag-iingat ka, kita mo yung paa niya, Parang you are treading carefully. Ang masasabi ko lang dito, Virgo, magpakasaya ka lang. Kasi sa nakikita ko, mukhang nagbo-bloom ka Natutuwa ka sa mga nag-unfold sa relationship mo. So far, for this month, December 2023 reading, sobrang natuwa ako sa mga energies mo dito sa love life mo, Virgo. Kasi maraming growth na nangyayari, improvements. So far, yan yung nakikita ko sa reading mo. And also, new beginning. Very positive. And yung lumabas naman na Death card, okay, sabihin na natin, hindi naman perfect ang lahat. May nakita ko dito na nag-iingat ka sa sasabihin ng ibang tao kasi mabilis kang masaktan. And nasa point ka kasi ngayon na may bago sa buhay mo So, siguro, posible hindi nila tanggap yung person mo, kaya takot ka na husgahan. And, alam mo yun, ayaw mong may nasasabing hindi maganda, mabilis ka masaktan, very vulnerable ka sa mga desisyon na ginawa mo ngayon. So, Two of Pentacles, alam mo din kasi sa sarili mo na hindi ka perfect at ang dami mong kailangan ayusin sa buhay mo na hindi mo din sure kung malalampasan mo or makakaya mo ba. Pero binabalanse mo. Matapang ka nga kasi kaya mong balansehin. Kita mo nakatayo siya sa siso. Ayan, yung nakita ko dito, ang lakas ng paa mo na kumbaga, ang hirap kayang bumalanse pero nakakayanan mo. Ayan, nakakaya mo talaga. Grabe. Okay. So, bakit naman yung person mo ay parang malayo or mabagal? The Moon, the Strength card, Wheel of Fortune, Eight of Cups. So, may time talaga na tumalikod yung person mo para unahin yung sarili niya. And feeling ko factor din yung distance sa inyo, magkalayo kayo or hindi kayo magkasama. Kaya sinasabi dito na ayusin ko lang yung sarili ko. May time na parang feeling mo tinalikuran niya kung ano yung pinagsamahan ninyo Okay, pero
Sabi naman ngayon dito sa ibang cards mo, may time talaga na gusto niyang mapag-isa kasi chinecheck niya lagi yung sarili niya kung tama ba yung ginagawa ko, masaya ba ako dito, may mali ba sa akin, may kailangan ba akong ayusin sa sarili ko. And parang tingin niya sa sarili niya, very strong siya eh. Ayan, pero for some reason, walang action. Kaya ikaw din, andun din yung pagdadalang isip mo kasi walang ginagawang action or effort. So, sa mga time na yon, siguro hinahanap mo yung time niya sa'yo, yung attention niya sa'yo. And, in fairness naman sa person mo, tahimik siya, pero this person is creating and very strong. Kinakalma niya yung sarili niya. May inner struggle siya eh. So, the moon is connected sa emotions. May nakita kong Leo moon. Baka yan yung moon sign mo or meron din energy dito ng Cancer at Leo. Baka yun yung mga kadil mo. So, itong person mo nakikita ko sa kanya, meron siyang minamanifest ngayon. Ayaw ko lang pangunahan or ano, pero yun na lang. I will leave it at that. Okay? Kasi sa nakita ko, ginagawa niya yung best niya eh. Ginagawa niya talaga yung best niya. So, you should give credit sa taong to para dyan sa effort niya. Kahit na nahihirapan siya. So, ito na nga na-challenge kayo kasi malayo siya or mabagal yung movement niya. Pero, in fairness sa kanya, meron siyang Wheel of Fortune card which is, this symbolizes expansion, growth, transformation. Kasi umiikot yung gulong eh. So, umiikot yan. Kumbaga, merong adjustment sa part niya na para i-transform yung connection nyo para maging okay kayo. Haba naman ang hair ni Virgo. Okay. Bakit naman King of Wands ang lumabas na card dito ni Virgo? Okay. The High Priestess, Queen of Wands, Two of Swords. Oh my gosh. Grabe. Chariot sa bottom of the deck. Talagang palaban ka at strong ka. Gusto mo talagang masungkit yung success sa buhay mo para sa sarili mo, unang-una sa lahat. Nakakatuwa naman, sobrang palaban. Pero sa loob-loob mo, meron kang iniisip na hanging or negativity. Ayan. Ang masasabi ko lang, tuloy mo lang yung laban, Virgo, kasi ginagawa mo na kung ano yung kailangan mong gawin. Okay, so siguro hindi lang talaga maalis yung times na naiiyak ka. Ayan, kita mo umiiyak siya. And yung times na nagkukulong ka sa kwarto, mag-isa ka, and mukhang meron siyang pinag-aaralan at pinag-iisipan na mga bagay na hindi niya maintindihan. So, naghahanap ka ng kasagutan. Natural lang yun. Kasi, parte yan ng process mo eh. Kasi, like I said, pinupursue mo talaga kung ano yung tama para sa sitwasyon mo or kung anong nararapat. So, next cards is, ito na nga, High Priestess, Queen of Wands, Two of Swords. Actually, pareho lang kayong very mysterious. Kanina yung person mo, di ba, tahimik. Ikaw, ganun din naman eh. Tahimik, pero ang dami mong na-achieve para sa sarili mo. Kaya, hindi mo lang maiwasan din na magkaroon ng fear at ng pagdadalang isip kung okay ka pa ba, kung kaya mo pa ba. Ayan, so, ang masabi ko lang is mukhang kayang-kaya mo talaga. Basta mag-focus ka dun sa mga gusto mong ma-achieve. Okay? Kasi si Queen of Wands yung card mo dito eh. Si Queen of Wands, very strong yan. Ayan, I love this. Oh my gosh, very positive ng cards ni Virgo. Okay, anong outcome sa love life nyo ng person mo? Three of Swords, Page of Cups, Six of Cups, the Empress. Oh, grabe oh. Ha, pero hindi perfect ang lahat eh. Teka lang ha. Ito, mamaya ka na. Ito muna. Kasi nakita ko dito problemado ka na parang may times na talagang nalulungkot ka, nadadown ka, nagiging emosyonal. Pero, wag kang sumuko. Yan lang talaga masasabi ko. Kasi pag nadadown ka,
talagang ang ginagawa mo talaga is tinatago mo yung sarili mo eh. Kasi yan yung way mo para protektahan yung sarili mo. Kasi yan yung way mo ng pag-heal sa mga wounds mo. Pag-heal mo sa sarili mo. And, ayan, merong problems. So, siguro kailangan mong ilabas yan. May nakita kong journal eh. Ayan, isulat mo. Kasi yung pag-journal process din ng healing yan. So, very pure na intention mo. Merong opportunities, merong memories na bumabalik. Siguro may times na parang feeling mo ang bata-bata mo pa or feeling mo hindi mo pa kaya. May ganun eh. So, i-remind mo lang lagi yung sarili mo na malakas ka. Okay? Okay. So, ito ngayon. Ito ka oh. Yun na nga, meron feeling na nasasaktan. Ito naman ngayon, ito naman yung power mo, si Empress card. And sa card na to, nakikita ko, nagbo-bloom ka. Sinabi ko na yun kanina, 'di ba? Na nagbo-bloom at kita mo buntis siya oh. This symbolizes new beginning, fertility, abundance. You can create what you want, kung ano gusto mo mangyari sa connection na yan. Kasi connected pa rin to sa love life mo eh, sa love reading mo. Although yung iba, syempre, sa career din, na you have everything you need. And meron kang loyal na kaibigan. Ayan, merong dog dito, oh. So, nakakatuwa naman to. And, napansin ko yung white na flowers. It symbolizes purity. So, siguro, malaking factor din sa'yo ngayon yung pagiging pure mo. Or you want to stay pure. Ayan. And, nakakatuwa kasi buntis siya eh. So, it symbolizes maraming blessings at posibleng isang malaking blessing ang ini-enjoy mo ngayon sa love life mo at sa career mo. Wow! Very nice. I mean, hindi perfect ang lahat, guys. Hindi lang naman sa Virgo yan eh. Wala naman kasing perfect talaga, guys. Walang perfect, di ba? Pero ang lakas, well, ang ganda ng cards. Kuha ko kayo ng, ito yung mga gustong sabihin sa'yo ng person mo. And gamit ko ngayon dito ay ang oracle cards na gawa ng isang very special person sa akin, which is, i-reveal ko na Virgo din po ang gumawa ng cards na to. Ayaw nga lang niya sabihin yung identity niya, kaya anonymous na lang po muna yung author ng cards na to. So, I have something to tell you. Oh my gosh! Gusto kanyang kausapin, may gusto siyang sabihin sa'yo. I cry at night. Oh no. So, sabi sa'yo iniisip ka talaga niya. Emotional. Connected talaga siya sa emotions niya. We have to unite. So, itong unite na sinasabi, kumbaga soulmate mo to eh. Di ba kanina meron kang lover's card? So, kaya, para kayo minamagnet sa isa't isa na nafe-feel mo kompleto kapag kasama mo yung person na yan. Ganon din siya sa'yo. You make me happy! I love this. Ang gaan lang eh. Good vibes. Masaya lang siya. Ganon lang. Hindi kailangan maging perfect. Ang mahalaga, masaya. We are healing and learning with all of this. Being near you is intoxicating. Pareho kayong nag-grow, natututo kayo, at merong attraction dito sa connection ninyo. Ayan, very nice. And gamitin natin ngayon yung Tagalog Love Oracle na ako naman ang gumawa nito. Ano pa bang mga gusto niya sabihin sa'yo or energies na connected sa inyo? You're special! Oh my gosh, akin ka lang, possessive. Emote, iyak, luha. Ayan. Emotional talaga yung kadil mo ngayon. Selos, insecure. Kasi kaya siya nagiging emotional. Kasi naiisip niya yung mga possibilities eh. Nakakaramdam siya ng pagsiselos. Nakakaramdam siya ng insecurity. Kaya nagtatry din talaga siya, in fairness, na ayusin yung sarili niya para ma-prove niya sa'yo na worth it siya para sa pagmamahal mo, Virgo. Ayan, very possessive, tsaka special ka din sa kanya. Okay, last one.
Hurt healing. Hindi ko alam, ewan. Oh my gosh. Posibleng ikaw to, Virgo. Ayan, kasi pag nasa process ka ng healing, parang feeling mo din hindi mo alam eh. Ayan, yung iba kasi sa inyo, nalilito kayo ngayon. Merong kalituhan, guys. Basta wag lang magpapadaig sa kalituhan, okay? Wag padalos-dalos sa mga desisyon. Advice para kay Virgo. Advice card para kay Virgo. Despair. I need your divine intercession right now, O Great Spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for your love. Napakagandang prayer nito kung meron kang ang pinagdadaanan na despair or struggle. Pwede nyo i-screenshot to at i-pray nyo. Kasi, una sa lahat, kailangan tanggalin mo yung darkness na yan eh. Pero, alam mo, it's not that bad. Porket despair ang sabi sa taas. Kasi, new moon po tayo ngayon eh. So, ano bang new moon? New moon is a time for releasing. Kumbaga, i-release mo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. And to welcome the new beginning para sa'yo na hindi mo pa sure or hindi mo pa alam kung ano susunod. Pero, this is an adventure, a new adventure, and a new opportunity para sa'yo. So, sabi dito, kailangan i-pray mo muna na matanggal yung darkness sa soul mo or yung negativity. Kasi pag natanggal na yan at natanggal na yung burden sa'yo, magiging open ka na para sa mga bagong opportunity, sa magagandang bagay. And i-pray mo din na magkaroon ka ng peace para magkaroon ng pagmamahal sa buhay mo. So, kapag kasi guys, nagawa nyo na yung pag-release, makakapasok na yung love. Minsan, hirap makapasok yung love sa buhay mo kasi punong-puno ka pa. So, ngayon, pag tinanggal mo yung burden na yan at na-release na yung burden na yan, mapapalitan na yan ng sobrang love at happiness at opportunities at blessings. So, yun yung advice ko para sa inyo. Ayan. Okay, guys. Thank you so much na iraos din natin, Virgo, yung reading mo. Kanina, sobrang distraction yung construction, yung ingay eh. So, that's all for your December Kapalaran. Thank you so much for watching. Make sure naka-like na kayo and subscribe for more readings, especially kung bago kayo sa channel na to. Syempre, gusto ko ding pasalamatan yung mga Virgo na nag-subscribe na at laging nagko-comments. Natutuwa ako sa mga comments ng mga Virgo. Thank you so much. And, yeah, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede po kayo magpa-private reading sa akin. Syempre, may bayad kasi pag private reading, pero ikaw mismo yung i-reading at gagabayan or bibigyan ka ng gabay sa specific situation mo. And also, kung kailangan nyo po ng crystals, ayan, check out my Instagram, i-message nyo lang ako. Iba-iba po yung prices ng crystals kasi iba-iba din yung value bawat crystal, kaya po ganon. Pero, ang maganda po kasi sa crystals ko compare sa iba is sure kayo na 100% legit. Maliban pa doon, talagang alagang-alaga ko yan. Nilalagyan ko yan ng prayers. Nilalagyan ko yan ng specific intention na para sa'yo lang. So, kaya, lalo siyang napapalakas. At mas lalong na-enhance yung energy ng crystal. So, kung hindi nyo pa na-try yung mga crystals ko, crystal bracelets, i-try nyo na. Marami na pong nag-try na, usually kasi yung mga clients ko ay first time pa pong gumamit ng crystal. Pero once po na na-try nyo na, dun nyo na masasabi na kaya naman pala, ganun pala kaganda yung crystals. At iba-iba po ng location ito or iba-iba ng origin or ng pinanggalingan. Meron galing sa Brazil, Peru, USA, South Africa, iba-ibang parte ng mundo yung pinanggalingan ng mga crystals. Kaya itry nyo na din kasi tutulungan ka talaga at lifetime mo na yan, yung mga crystals mo. So, yun lang po yung message nyo na lang ako. Again, meron for your love, for protection, for vitality, for attraction of money, and marami pa pong iba, guys. I-check out nyo na lang sa Instagram ko.
And for the private reading, i-message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Okay? Nasa description box po yung number ko at pati yung link ng Facebook at ng Instagram page ko. Ingat lang kayo guys kasi may mga scammers. So, para sure kayo na account ko yon, gamitin nyo yung link sa ilalim ng description box. Dun kayo mag-click. Pero ilalagay ko din dito yung ano ko. Ayan. Meron akong 5,700 followers ngayon. If I'm not mistaken. Ayan. So, thank you so much again, Virgo. Advance Merry Christmas sa inyo, guys. Enjoy the holidays. God bless. Stay safe. And see you again soon. Love you, guys. Bye!